Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Pero kapag hindi dumarating yung iyong pambayad, kailangan ang iyong ugali ay mas maganda kaysa nung marami kang pera. We exalt you, Lord thy God. Hosanna in the highest. Pansinin po natin, malusog ang katawan, maganda ang kalusugan ng mga Israelita na naglalakbay sa ilang. Wala po silang sasakyan, sila pong lahat ay lakad. At ang dahilan kaya sila ay malusog at malakas, dahil sa araw may lilim na ulap para takpan sila sa sobrang init ng araw. Hindi po yung proteksyon sa init ng araw, kundi yung katotohanan na kasama nila ang Diyos. At sa gabi may haliging apoy. At yun po ay isang palatandaan na kasama nila ang Diyos. Maganda po at mayroong nakikita sila. Pero sa bagong tipan po, hindi po magpapakita ang Diyos sapagkat ang pananalig po ay paniniwala sa hindi nakikita. Kaya mas mataas po yung ating kalagayan. Amen? Sapagkat ikaw at ako ang huling lahi na ang dakilang pangalan ng Diyos ay ating mapaparangalan. Kaya nga po marami ang tinawag, pero ilan ang pinili dahil ilan yung nagpatuloy na sumamba sa Diyos kahit may problema. Dumalo ng gawain kahit may ulan. Laging tandaan po natin, ang traffic ay normal. Ang ulan ay pangkaraniwan. Ang bagyo, mulat sa pool ay may bagyo. Yung bagyo noon ay siya ring bagyong dumarating ngayon. Pero tingnan mo po ang isang taong payapang-payapa. Ang kapayapaan po ay isang larawan ng isang taong nakatayo sa burol at dumadagundong ang malalakas na hangin at bagyo. Pero siya ay nakataas ang mga kamay at nagpupuri sa Diyos. Yun po ang tunay na kapayapaan. Amen? Amen? Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest! Ano po ba ang katapangan? Ang katapangan po, ang isip mo't utak ay nakatuon ay sa Diyos. Nabasa ko na sa kauna-unahang pagkakataon, pinarangalan ng isang American-Mexican. At ipinangalan sa kanya ang USS Benavides, isang napakalaking aircraft carrier. Isa lamang po siyang sarhento. Pero siya po ang sarhento na hindi kayang patayin at patumbahin ng bala. Siya po ay sumasagasa sa pumuputok na baril, katulad din ng ating Bonnie Serrano sa Korean War. Kapag ikaw po ay ang puso at isip ay nakatuon ay sa Diyos, wala ka nang pakialam kahit anong mangyari sa paligid. Magsanay lang po tayo dahil hinahasa tayo ng Diyos na magsanay na nakatingin ay sa Kanya dahil yun po ang buhay. Ang laging ang pag-asa ay ang Diyos. Kaya nga kung ikaw ay kay Kristo at totoo ito, dapat ang isipan mo ay nakatuon ay sa mga bagay na panlangit. At kailangang nahihikayat ka ay sa mga bagay na panlangit, hindi sa bagong mga damit. Kailangang ang hilig mo ay ang Diyos. Pag naalala ko po yung maraming mga pagsubok, at lahat po ay naipasa ko. Maraming krisis at lahat po ay napagtagumpayan ko.
At ito ang natuklasan ko. Ang isipan mo'y laging aalaala doon sa mga nakaraan na tagumpay at naipasa mong mga pagsubok. At sa harapan ng malaking pagsubok, ang tingin mo na lamang doon ay napakaliit. Sapagkat kung paano ka nananalig doon sa mga nagdaan, ang Diyos na tumulong sa iyo noon, ang siya ring muling tutulong sa iyo. Kaya sabi nga po ni Caleb at 85 years old, nasa na yung manang para sa akin, give it. At ang ibinigay sa kanya ay kabundukan. At ang sabi niya, give me my mountains, and I will destroy it. Ang pananalig po ay nagsisimula kapag nasa harap ka ng imposible. Ang sabi ng 10 espiya, hindi ka patunay na Kristiyano kapag hindi ka pa nakakasalunga ng imposible. Hilaw ka pa kapag hindi ka dumaraan sa matitinding mga labanan. Amen po ba? Kaya sabihin mo, gusto ko nang mahinog. Amen. Ang sabi ng 10 na espiya, patay tayo ron para tayong tipaklong mga higante ang nakatira doon. Wala tayong kalaban-laban. Sila'y nakatingin sa size nila. Sila'y nakatingin sa kakayahan nila. Pero hindi si Joshua at si Caleb. Dumating sila na merong usong na malalaking buwig ng mga prutas galing dun sa lupang pangako. At ang sabi nila, tayo na! At pasukin natin ang ipinangakong lupa sa atin ng Panginoon. Yan, nais ko pong ipaunawa kung gusto mong mapagpala, may tip po ako sa iyo. Yung iyong pagpapala ay nasa lugar ng mga higante. Hello? Hindi po yan darating sa iyo na, anak, napakabait mo naman, napakagaling mo naman, eto na yung pagpapala. No! You have to fight for it. Amen po ba? Kaya nga ang mga higit pa sa mga nagumpay ay ganito, sabi ni Haring David, ang tagal ko nang hindi nakakainom ng tubig sa balon sa Bethlehem. Sana makainom ako. Yung 3 magigiting niyang general pumasok sa punong-puno ng mga Pilisteyong mga sundalo. Kumuha ng tubig. At sa sobrang panggigilalas niya, hindi naman siya nagutos, nagparinig lang. Sa sobrang panggigilalas niya, umiyak siya. Sapagkat ang kapanalig mo ay matutuklasan mo sa panahon ng matindi nilang paggalang at pagtitiwala sa iyo. Hindi niya ininom yung tubig. At ang sabi niya, ito'y dugo. This is blood. Dahil pwede silang namatay. Eh, yung mga general naman yun ay hindi naman katapangan. Yung isa ay 800 lang ang pinatay, bare hand. Yung isa 700. So magigiting po yan. Pero nung una, sila po ay mga balimbing, sila po ay mga duwag, dahil sila nakatingin sa kanilang sarili. Kaya ngayong gabi sa ika-6 na araw, kung nakatingin ka sa iyong sarili, hindi mo lulusubin ng traffic. Dahil baka ikaw ay antukin ay bukas ay araw pa ng linggo. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, kapag ako ang napagod, mapagod rin kayo. Hello? Pero kapag ang mga ngaral ay laging nagpapatuloy, kayo din ay magiging masigla. And nais ko pong ipaunawa ang mga malalaking pagpapala ay sa mga hindi takot sa higante. At ang sabi ni Joshua at ni Caleb, let us go inside. There are giants, but they are bread for us. Ano po ang ibig sabihin? Gusto mong matuto na maging malakas ang iyong pananalig, sumalunga ka sa mga higante. Amen? Amen. Amen. Kaya dun sa panahong walang-wala ka ng malalapitan, that is the time, that is the end of your trust in yourself. Dahil hanggat may mauutangan ka, hindi ka lubusang magtitiwala sa Diyos. Pero pag ang bayaran mo na ay milyon-milyon at ang sweldo mo lamang ay
200,000 lang isang taon. Saan ka patatakbo? Na may likha at may-ari ng lahat ng kanyang likha. Kaya nga po ang hamon ko ngayong ika-6 na gabi, gamitin mo na yung espiritu ng katapangang nasa iyo. Amen? Pag ginigising ka ng espiritu, huwag mo sabihing mapupuyat ka. Baka marinig mong muli ang boses ng Panginoon, hindi ka ba makapagpuyat man lamang kahit isang oras? Baka marinig mo ang boses ng Panginoon, nakala ko ba iniibig mo ako, bakit nakatingin ka pa rin sa iyong sarili? Kaya ngayong gabi, magpakatapang tayo. Amen? Magpakatapang tayo para magi tayong matatag. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat sa Diyos. Katulad ko, ikay matapang. Amen? Sabihin mo uli, salamat sa Diyos. Katulad mo, ako'y matapang. Kanina sabi may katulad ko, ngayon katulad mo. Amen? Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Ang atin pong mga schedules ng revival para sa buwan ng February ay magsisimula sa February 5, February 12, February 19, February 26. Halina't maranasan po ninyo ang himala, biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Magdala ng mga may sakit, may problema, at nagugulumihanan at walang kapayapaan, hindi makatulog, anuman ang inyong karamdaman, ang Diyos ay magpapagaling. Sa ganap na 6:30 ng gabi, dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari po kayong tumawag sa 723-8752, 726-8016. So ito po ay pagtitipon ng mga matatapang. Amen? Ito po ay gabi ng mga matatapang. Amen? Hallelujah! Kaya papasukin mo kung nasaan ang iyong kayamanan. Amen? Hindi mo hihintayin sapagkat ang pagpapala, hindi hinihintay. Kapag itinakda ng Diyos, lulusubin mo kung nasan yung iyong pagpapala. At wala pong pwedeng humadlang sa iyo. Wala po. Kaya nga po, internally, makapangyarihan tayo. Ginagamit mo ba yung kapangyarihan mo? Ibinigay yan para gamitin mo. Amen? Kaya ngayong gabi, ipakikita ko sa inyo ang alam kong kasama na ninyo araw at gabi. Nasa iyo po ang iyong kayamanan. Just one negative word will abort your blessing. Nakukuha niyo po? Salita lang, yung pamimintas lang, tapos ang iyong pagpapala. Kaya sikapin mong huwag mamintas. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya sabi ko sa iyo, huwag kang mamimintas eh. Kaya nababalam. Amen? Ikaw justified. Ang hilig po sa pamimintas ay dahil sa pakiramdam natin, tayo mas gwapo, mas maganda ka kaysa kanila, mas angat ka kaysa kanila, yun po ang pamimintas. Ay bakit sa halip na tayo ay mag-akalang tayo mas magaling kaysa iba, ito po ang laging sinasabi ko, pag nagtitipon ang mga leaders ng simbahan, ang laging sinasabi ko sa sarili ko, I am the least among the leaders. Ako po ang pinaka-aba sa lahat ng mga pinuno.
At kadalasan po ako ang napagpapala dahil ang maamo kanila ang buong lupa. Ang walang inaasahan kundi ang Diyos, kanila ang buong kaharian ng langit. Kaya kung ikay mapagpakumbaba at maamo, napakayaman mo. Iyo ang kaharian ng langit, sa iyo pa rin ang ginto ng lupa. Hindi nyo naunawaan pero maiintindihan ninyo pag may krisis ka na. Hallelujah. Ang pananalig po, makinig po kayong mabuti, ang pananalig po'y hindi magtatapos. Pag natapos ang una mong pangarap, tapos na yung pananalig mo doon sa pangarap mo yon, pero bibigyan ka ng Diyos ng panibagong pangarap. Kaya po, ang mga imposible ay doon sa susunod mong pangarap. Pero sanay ka na rito magtiwala sa Diyos, kaya doon sa malaking imposibleng sitwasyon, magtitiwala ka muling sa Diyos dahil habang nabubuhay tayo, mabubuhay tayo sa pananalig. Kaya pag wala ka ng pangarap, nakakalungkot dahil wala kang paggagamitan ng iyong pananalig. Kaya sabihin mo uli sa iyong katabi, sa pagkakataong ito, sabihin mo, huwag kang magre-retire. Amen? Sa Panginoon, walang retirement. Ang alam ko lang, refirement. Magpapanibagong apoy ka. Lumalakad ako ng paluhod. Lagi akong nasa nobina ng Sacred Heart of Jesus. Ang ganda kong umawit. Oh, Sacred Heart. Maganda po yung awitin. Nasa nobina ako ng mga imposible kay St. Jude. At pag masakit ang likod ko dahil sa sobrang kainom, ikukuskus ko yung likod ko. O may gumagaling nga. Eh sabi ng Biblia, pagdating ng dyablo, marami siyang dalang bulaang mga himala. Dahil ang himala pong galing sa Diyos, aalab ang tao sa Diyos, hindi sa maling pagsamba. Eh, napapagod din ng Diyos Tingnan po ninyo kung makaka-identify kayo rito sa Jeremiah 44:15 o 17. Ipakikita ko lang po sa inyo dahil ako ay Mama Mary Boy. Kakapag-rosaryo ako sa isang luhuran lang, lagi ako nakaluhod. Joyful, sorrowful, and glorious mystery. May pang-apat na raw ngayon. Ano po ang sabi ron? Liliit dito ako. But we will certainly do whatsoever things go forth out of the... And then, ano po, ito po'y pagsamba ng mga Israelitas sa Diyos-Diyosan. Ano po ang sabi ron? But we will certainly do whatsoever things go forth out of our own mouth to burn incense unto... Si Maria po nakakaawa dahil ginawa siyang Queen of Heaven, ay ang Diyos naman walang reyna. Kung siya Queen of Heaven at si Jesus ay King of Kings, ay di asawa siya ni Jesus. Nakukuha niyo po? Hindi Ito si Semerara. Ito po yung goddess Semerara, the Queen of Heaven na linuluhuran noon. Oh, I love Mary. Deboto po ako ni Birhen Maria. May Lord of Pardon ako, 15 Ama namin, 15 Aba Ginoong Maria, at 15 Santa Maria. Kung hanggang ngayon, kabisado ko pa po yun. Pero bakit ako'y binago ng Diyos? December 16, 1988, alas 11 ng umaga mula alas 6 na ako'y umiiyak sa Diyos. Ano po bang gusto mo sa akin? Arang sabi niya, separate. Humiwalay ka. So sa verse 25, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, saying, Ye and your wives have both spoken with your mouths and fulfilled with your hand, saying, We will surely perform our vows that we have vowed, to burn incense to the Queen of Heaven, and to pour out drink offerings unto then you will surely accomplish your vows and surely perform your vows. And then sa Psalms 115 verse 8, kapag may imahin ng isang tao, itong mangyayari sa kanya, they that make them are like unto them.
so is everyone that trusted in them. So yung lumikha ng imahen, eskayola o kahoy, katulad nung kahoy, sila'y magiging walang pakiramdam, wala silang isipan tungkol sa Diyos dahil aalisin yun nung imahen. At, nako, naglalagay pa ako ng mga pagkain dun sa imahen. Saint Martin de Porres, Saint Pancratius pag manganganak, lahat po ng uri ng nobina. Nawalang kusa yung mga nobina book. Takot akong magdurog ng imahen, tinamaan ng malakas na hangin, durog, nalaglag. Kaya hindi nga gusto ng Diyos. Ngayon, mahal ko po ang mga Katoliko. Hindi po ako natutuwa. Hindi ko po sila lalaitin, mamahalin ko po sila. Sapagkat sa panalangin, yun po ang sabi ron, panalangin, kaya wag mong lalaitin ang mga kapatid nating Katoliko dahil hindi lahat sila may Diyos-Diyosan. Marami po ang wala. Amen? Kaya ang laging aalalahanin natin ay huwag tayong magmamataas, huwag tayong magmamayabang, sapagkat pagdating ng panahon na tayo'y nandoon na, maraming akala natin hindi makakaparoon ng naroon at yung inaasahan nating naroon, wala. Sana tayong lahat ay naroon. Sabihin mo sa iyong katabi, sana tayong lahat ay naroon sa piling ng Panginoon. Wala sanang maiwanan sa atin. Ang maiiwan ay yung mahilig sa mga gadget na electronics. Dahil ang kanilang isip ay nakatuon sa electronics, hindi sa Diyos. Hello? Purihin ang Panginoon. Dahil ang mga electronics, plaything, inaalis ang atensyon ng tao sa Diyos at ginagawa silang magtiwala kay superhero. Si Superman na hindi kayang patumbahin ng bomba, make believe. Pero kung kay Jesus magtitiwala ang tao, matimbuang man siya sa bomba, ang kanyang namang espiritu at kaluluwa ay nasa piling niya. Kaya tayo po ay dadalangin ngayon at ang mensahe po ay naaangkop at napapanahon, hindi ko na po wawalang halagahin. Nung dumating ang malakas na bagyo, ay Diyos ko, bakit po ako ay walang luha, wala akong kalungkutan. Nalungkot lang ako nung makita ko na sa telebisyon. Kaya pala hindi niya ako pinayagang malungkot. Sabi niya, alam mo anak, pag nailagay mo ang EBN sa mga bahay doon, sa Leyte, sa Samar, lagyan mo ng satellite dish yun. Sila ay kikilala sa akin. Kaya yung 1 million houses, yun po'y idinadalangin ko lagi na malagyan ko ng EBN satellite dish. Malaki ang aking Diyos. Ewan ko yun sa inyo. Kaya malaki rin ang hinihingi ko sapagkat kahiyahiyang humingi ng barya. Siyang may-ari at may likha ng langit at lupa at siyang may-ari ng lahat ng burol, lahat ng bundok, lahat ng mga baka sa lahat ng kaparangan. Siya ang may-ari, di humingi na ako. Mura lang naman yung 1 million houses. Lagay natin sa 7,007 billion pesos. Mura lang At kapag sinimulan natin yun, yung nakatagong mga kayamanan ang mag-finance doon, simulan mo lang at sundin ng Diyos. So tayo po ay manalangin, huwag kayong magsayang ng araw, oras, kuryente. Kapag ikay mas marami ang oras sa telebisyon, ito po ang sasabihin ko, mag-uutak telebisyon ka. At kapag ang utak mo'y galing sa telebisyon, magigi itong parang pulbura. Mawawalan ka ng oras sa Diyos, mapapagod ka. Kaya maraming oras po at panahon tayo sa pakikipagniig sa Diyos. So ang titulo po, ito ang titulo ng mensahe for tonight. Trustworthy, faithful God. Mapagkakatiwala ang tapat na Diyos. Kagalang-galang sa katapatan. So tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama,
ibuhos mo sa bawat isa ang kapangyarihan mo ng pag-ibig. Sapagkat sa iyong pag-ibig, wala kaming sasalungatin at susuwayin na batas mo. Magligligan man, kami magiging kasing tatag at kasing tibay ng bundok ng Sion. Kaya ngayong gabi, ibuhos mo sa amin ang iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pangunguna ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pangunguna ni Pastor Rodel Pantaleon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pangunguna ni Sister Jennifer Gonzales. Sa Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Ruperto Rillo, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pangunguna ni Pastor Artem Landong, sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating ideklara na si Jesus ay Diyos at siya ay naghahari sa lahat ng may pananalig. Amen. Kapag ikay dumalangin o umawit, Diyos ko, ibaling mo ang tingin sa akin. Baka magulat ka. Pag ganun ang iyong kahilingan, na tingnan ka ng Diyos, pag tumingin ng Diyos, ang kanyang paningin ay katulad ng nagliliyab na apoy. Kaya sa presensya ng Diyos, ang sabi ni Isaias, I am undone, I am undone, I am undone, I am not worthy.
In the presence of God, ang makikita natin ay ang ating kasalanan, ang ating kahinaan. Kaya, nawa makita natin yung mga bagay na hadlang. Makita natin yung kayabangan natin, yung pagkukunwari nating alam natin ang lahat. Ako po, ang tagal ko na nagbabasa ng Biblia at maraming aklat. Pero hindi ko po inaangkin na ako ay maraming alam. Kaya nga ang sabi ng kasulatan, kung isusulat ang buong buhay ng Panginoong Hesukristo, kulang ang karagatan ng dagat para isulat bilang panulat. Ano po? Kulang yung tubig ng buong karagatan sa buong lupa para isulat ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, wala akong alam. Dahil kung may alam ako, alam ko mangyayari 10 minutes from now. Wala nga akong alam. Ang Diyos ang may alam. Kaya para ako'y maging matibay at matatag, ay pagpapasa Diyos ko ang lahat. Bahala ka po, Panginoon, kung ano ang gusto mo sa akin. Here I am, Lord. Use me. Makikilala ang buhay mo kapag ikay lubusang nakatiwala sa Diyos at hindi mawiwindang ang puso mo sa panahon ng kabiguan. Lalo kang magpapakatibay. Sapagkat ang paglilingkod po ay hindi pagkain at tinapay. Ang kaharian po ng Diyos ay hindi pagkain, hindi tinapay at inumin. Ang kaharian po ng Diyos ay kapangyarihan. Kaya ngayon pong ika-6 na gabi, alam ko po na kayo ay naghihintay ng matapos. Pero nais ko pong ipaunawa na kailangang makuha mo yung pinakang binhi ng ating pagsasama-sama sa pag-aaral. Sapagkat madalami po sa Kristiyano ay mapili. Ang pupuntahan lang niya ay prayer meeting na laging may kainan at libre pamasahe. At kapag ang buhay ng tao ay tuon lamang ay sa libre, hindi siya makakaranas ng pagtaas ng kanyang kalibre. Kaya nga, unawain mong mabuti, it is always, you have always to begin with an offering. Kung wala kang maialay na pera, katawan mo ay ialay mo sa Diyos. I beseech you, therefore, brethren, to offer your bodies as a living sacrifice. You have talents. Use it for free. You have gifts. Huwag mong ipagmamalaki dahil baka ay mawala. Kaya nga, kanina habang nakaupo ako ron, dahil ang simpleng mga araling itinuturo, dahil ang pagkatuto po ay batay sa pagsasabuhay. Kahit magbasa ka ng magbasa ng Biblia, kapag hindi mo ina-apply sa iyong buhay yan, hindi mo yan maiintindihan. Sa pagsasabuhay po nandun ang pangunawa. Totoo po na kapag nag-ikapo ka at nagkaloob, ikaw ay bubueltahan ng pagpapala. Pero nais ko pong tanungin kayo sa simpleng katanungan, ano ang nauna, itlog o manok? So, tanong ko po sa inyo, ano ang nauna, itlog o manok? Sinong nagsabing itlog, taas ang kamay? At sinong nagsabi ang manok? Nung likhain ng Diyos ang lahat, may manok na noon. So ang naon ay manok, hindi itlog. Ang naon ay mga puno, hindi ang buto. Tama po ba? At nagsalita ang Diyos na magkaroon ng mga puno, magkaroon ng mga ibon, magkaroon ng mga hayop. So ang nauna muna ay yung manok, hindi ang itlog. Kaya nais ko pong ipaunawa sa iyo, kapag nagpakaalam ka sa Diyos, kapag talagang ikaw ay umiiyak sa pakikipagniig sa Diyos, ikaw po'y pagkakatiwalaan ng pera at doon ka susubukin sa perang hindi mo pinaghanap buhayan at trinabaho kung titingnan niya kung magbibigay ka ng ikapu at kaloob. Sino po ang pagkakatiwalaan ng malaking pagpapala? Yung naglilingkod sa Panginoon. Yan ang sabi ng talinghaga, may isang Panginoon na iiwan niya ang kaniyang ari-arian sa 3 alipin. Binigyan ng una ng 5
na talento. 2 talento ang ikalwa at 1 talento ang ikatlo. Atin pong pansinin, dun sa tatlo ay wala ang inggit at selos. Kadalasan po ang mga tao hindi umuunlad. Bakit naman siya lang ang maunlad? Pare-pareho naman kaming laman ng prayer meeting. Bakit siya ay iba ang damit kaysa akin? Ay ako na may maalab din sa Diyos. Yun po ang huwag mong gagawin na mainggit. Dahil meron kang gantimpala batay doon sa ibinigay sa iyo ng Diyos. Nakukuha niyo po? Nagbigay muna ang Diyos bago tayo makapagbigay. Naniwala muna ang Diyos sa iyo at sa akin, kaya siya umaasa na tayo maniniwala din sa Kanya. Trustworthy, faithful God. Kaya kakaunti po ang naglilingkod sa Diyos at laging iniisip agad ay allowance. Iyo pong tingnan yung word na allow. Kapahintulutan. Pero nais ko pong ipaunawa na kapag ikay totohanang naglingkod sa Diyos, hindi ka po matatakot sa iyong kinabukasan sapagkat ang may hawak ng iyong kinabukasan ay ang Diyos na tumawag sa iyo. Hindi ko po ito maituturo kung hindi ito buhay ko. Nagmamalaki ang mga tao na sila yumaman dahil sa kanilang kakayahan, hindi po. Dahil po sa Diyos. Pero hindi nila at ayaw nilang ipagmalaki ang Diyos sapagkat paniwala nila sila ang magaling. Huwag naman ng tamaan ng magaling. So, atin pong unawaing mabuti, our first ministry is to God. Ang una po nating paglilingkod ay dapat ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. So, kailan ka po? Tatlo po ang paglilingkod. Ministry to the sinners, ministry to the saints, ministry to God. Pero ang una po doon sa tatlong ministeryong yun, yung iba ang galing, magpatutuo, sasakay ng bus, pagminsan sa mga pison. Magpapatutuo na ang Diyos napakagaling at pag hindi ka na born again, ikay pa-impyerno. Laging iyong aalalahanin na tinitingnan ka nung taong busog. Kung mukha kang gutom, maniniwala ba yung busog sa iyo? Hello? Kaya nga ating unawain na kailangan muna ipaglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay huwag mong ipagkakamali na ang iyong pag-iikapo at pagkakaloob. Hindi po paglilingkod yan sa Diyos. Pananagutan natin yan dahil ito ay iniutos ng Diyos. Kaya bumalik ang Panginoon at sila ay nag-accounting. O, anong nangyari sa 5? Nag-ipon 10. O, anong nangyari sa 2? Nag-ipong 4. Dahil wala silang oras sa pagkainggit, wala silang oras sa pagsiselos. Tinutukan nila yung iniwan sa kanila. Pero yung may isa, itinago dahil natakot. Bawat isa sa atin may talento. Amen po ba? Kaya nga po ating unawaing mabuti. Ang meron ay daragdagan pa at siyang meron, yung kakaunting nasa kanya kukunin at ibibigay doon sa meron. Kaya umuunlad ang mga tunay at tapat na lingkod ng Diyos dahil ang Diyos kinukuha doon sa mga tamad yung ipinagkatiwala ng Diyos at ililipat doon sa masipag. Kaya nga, ministry to the Lord first at ang paglilingkod po sa Diyos ay ang panalangin, pagbupuri, pagsamba, pag-awit. Yun po ang ministry to the Lord. Amen po ba? Kaya kahit ano ang pagod mo, kailangang awitan mo ang Diyos. Huwag mong tingnan kung maaskad ang iyong boses. Basta ang mahalaga, ikaw ay umaawit sa Panginoon dahil hindi naman ito amateur contest. Ito ay professional worship service. Kahit ikaw lamang umawit ka, awitan mo ang Diyos. Sambahin mo ang Diyos, purihin mo ang Diyos, pabalik-balikin mo ang mga awit.
Mula chapter 1 hanggang 150. So ang una ay paglilingkod sa Diyos. Magalak, magpuri at luwalhati ang banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration. At maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa, opo, 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po'y aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat Biyernes na kung saan tayo po'y nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na't magmadali, tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Ministry to God. Yun po yung pinakang tampok. Kaya kailangang madama ko na yung umaawit ay maalam sa Diyos. Laging tandaan po natin na tayo ay may discerning of spirits, one of the gifts. Hindi po basta pakiramdam na tumatayo ang balahibo mo, kaya narito na ang Diyos. Hindi po. Kahit hindi tumayo ang balahibo ko, alam ko kung narito ang Diyos. Kaya yung emosyon ay walang idaragdag na patutuo na narito ang Diyos. Narito ang Diyos sapagkat saan man dalawa o tatlo ang magkatipon sa pangalan ni Jesus, naruroon siya. Narito ang Diyos sapagkat ating sinasamba siya. Narito ang Diyos dahil ang salita ng Diyos ay naipapahayag ng malaya. Narito ang Diyos sapagkat maraming makasalanang dinadala rito ang Diyos. Maraming matampuhin dinadala rito ang Diyos. The church will never be perfect. It will always be imperfect. Kaya pag meron lang isang taon dumalo, nako, hindi katulad ng simbahan namin itong pagtitipong ito. That person is an imperfect person. May isa lang pasaway na pumasok, the church become imperfect. Dahil ang simbahan po ay buong katawan ng Panginoong Hesukristo at kailangang buong sangkap ng katawan ng Panginoong Hesukristo ay banal. Kaya nga po ang kabanalan ay nagsisimula pag natuklasan mong ikay pasaway, natuklasan mong ikaw ay matampuhin, natuklasan mong ikaw ay mapanibughuin, natuklasan mong ikaw ay istariray, na nagmamagaling ka at nagmamataas, natuklasan mo na ba yan na ikay mayabang? Nung kami nagsisimula sa pagngangaral, pinaupo kami sa isang napakahusay na public speaking professor. English ang kanyang master yata. Bagamat ako'y may ilang unit sa public speaking, malalaglag pa nga ako sa final dahil sa sobrang panginginig, nakainom pa ako ng beer noon. Talaga pong nakakatakot yung stage fright na tinatawag. Pero pag napuspos ka pala ng espiritu, wala ka ng kahihiyan.
At masasabi mong, hindi ko ikahihiya si Kristo. At pagkatapos naming ilang kami ron na resource speaker sa mga Life in the Spirit seminar ng Catholic Charismatic. At pagkatapos binigyan kami ng grade. Yung nakaupo kami, may grade na yon. Yung pagtayo namin, may grade na yon. The way we dress, may grade na yon. The way we pronounce, may grade na yon. At medyo maganda ang grade average ko, 85. Medyo nakaungos ako doon sa mga kasabay ko. Pero, kinausap niya ako, alam mo, Brother Greg, maganda ang kinabukasan mo. Alisin mo lang kayabangan mo. Nasaktan ako. Face to face, sinabi sa akin, ako'y mayabang. Masaya na sana ako pero yung sasabihin mayabang ako, hindi ako papayag. Ay, mayabang nga ako. Dahil hindi ko tinanggap na ako'y mayabang. Tapos naikwento ko na rin nung pumila ako doon sa Malaysian full gospel doctor. May healing line at ako'y nakapila. Nagtutumbahan. Very powerful yung anointing niya. Ako'y salo ng salo. Nakalimutan ko nang ako ay nasa line at magpapapray din dahil nawala ang boses ko, dahil kaaawit. Alam mo, may natuklasan ako, pag nawawala ang boses mo, ito ang kasalanan mo, mayabang ka. Totoo po yun. Nagpapa-impress ka. Nung ako na, ang sabi niya, bumulong. Brother, I am sorry, I will not pray for you. Sabi, why? Because you are a proud man. Salamat sa matatapang ang anointing. Bold preaching is the one that is owned by God. Yung sasabihin sa iyo, ikaw ay walang kwentang lingkod. Matapang ang anointing nun. Hindi po apog, anointing. Dahil ang nagmamahal, sasabihin sa iyo ang mali. At huwag mong pupwestuhan ang papel ng Diyos na para bang ikaw lagi ang naglulutas ng lahat ng problema sa simbahan. Mamamatay ka agad niyan. Hayaan mong manalangin ka at alamin mo sa Diyos kung ano ang kanyang ipagagawa. Dahil kung ikaw ang bayad ng bayad, maghihirap ka dahil hindi ka naman Diyos. Ang Diyos, walang ubos ang biyaya. Hello? Amen. Ba't ba nauwi tayo doon? Kasama po yun ng katotohanan. Amen? Kaya nga po, para hindi tayo magyabang, laging unahin nating sambahin ang Diyos. At pupurihin kita, at pupurihin kita. Yung mga isang liner lang. At pupurihin kita. Hindi naman kailangan dyan ng ikaw ay American Idol. Ano po? Hindi po. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng boses, kaya kung anong ibinigay sa iyo, gamitin mo sa Kanya. Kahit na ba ikay pipiyok-piyok, mabuti pag minsan manok ka, pero ating unawain, magiging ka ring tao pag ikaw ay laging dibdiban at dubduban ang iyong pag-awit sa Panginoon. O purihin ang Panginoon. So pag ikaw po ay laging punong-puno ng kapuspusan ng kapangyarihan Diyos, malulusaw ang mga sakit sa iyong katawan. Saan nangyayari yon? Sa oras ng panalangin. Amen po ba? Kaya, kahit hindi ka magsalita, doon sa makasalanan, sila po ay magmimithi na maligtas. Siya po'y lalapit sa atin at magsasabi, pwede bang idalangin mo ako? Kaya, pag nakita mo rin na ikay mas pinagpala kaysa doon sa mga kasamahan mo, ibabahagi mo yung pagpapala, yun po yung ministry to the saints. Tuturuan mo ang kapwa mo mananampalataya, kaya ang sabi rito, love one another. So, God's presence, the Father and Jesus' presence will be with us because we have the Holy Spirit. And the proof that we have the Holy Spirit, we always call to Jesus. We always trust the name of Jesus. Pag may problema tayo, hindi tayo naaaburido. Tayo ay lalapit agad sa Ama at sasabihin natin ang kanyang pangako na anuman ang hingin natin sa kanya sa pangalan ni Jesus. Yan po ang pagsama ng Diyos.
At ang pagsama ng Diyos, iniibig ko dapat kayong lahat. At dapat nag-iibigan din tayo. At ang isang pinakamahusay na katibayang nag-iibigan tayo, idinadalangin natin ang isa't isa. At kapag idinadalangin mo ang makulit, hindi mo ikukwento ang kanyang kakulitan. Bakit? Ang isang nananalangin, iniibig niya yung kanyang idinadalangin. Kaya nag-aaway-away ang mga pastor dahil hindi sila nagdadalanginan. Kaya nahahati ng 5 hati ang isang malaking simbahan dahil lahat ay pasaway ang mga leader. At kaya pasaway dahil hindi sila puspos ng kapangyarihan ng Diyos. Sabihin mo, salamat na lamang at sa kabila ng ako'y pasaway, ako'y tinangkilik pa rin ng Diyos. At hanggang ngayon, ginagamit sa pangalan ni Jesus. So yun po ang first ministry natin sa Jeremiah 33:7. Napakaganda po nito. And I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel to return and will build them as of the first. As at the first. So, pansinin po natin, meron pong pangako ang Diyos na restoration. Kapag siya po'y bumalik, there will be restoration. Ngayon natin pong pansinin, kapag hindi na mapagtiisan ng Diyos ang kalapastanganan sa Kanya, siya po ay magbubuhos na ng puot at galit sa isang bansa. Ngayon kailangan po na tayo ay matuto ng totohanan at tuwiran. Ano po ang paraan para mailigtas natin, maiiwas ang Pilipinas sa puot ng Diyos? Kailangan pong magkaroon tayo ng pagsasanay. Kailangan kilala mo ang Diyos dahil walang taong nagtiwala sa isang hindi niya kilala. Sa Romans 10 verse 14. Romans 10:14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So napakaganda po nitong isang talatang ito na may katanungan, how, paano, ilang ulit na ginamit yung salitang how. Paano, kung magkagayon, paano na sila ay tatawag sa Kanya na hindi naman nila pinaniniwalaan? At paano sila maniniwala sa Kanya na hindi naman nila narinig? At paano nila maririnig sila kung walang mangangaral? Hello? So maliwanag po na kapag ang mangangaral ay nangaral na darating na ang parusa at puot ng Diyos, sumampalataya ka sa Diyos na makapagliligtas at maiiwas tayo sa kapahamakan. Praise the Lord. Kaya kailangan ang mangangaral. Kailangan ang pastor. Kailangan ang tagapagturo. Sapagkat ibinigay sa Diyos ang fivefold ministry, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastor, the teachers. Kaya nga kung atin pong unawain, ito ay gamit para ang tao ay makilala ang Panginoong Hesukristo at ang pagkakilala ay upang sumampalataya sila kay Hesukristo at upang humingi sila sa Diyos sa pangalan ni Hesukristo. Wala kang pera. Pag humingi ka sa tao, bibigyan ka, 1, 2, 3, hanggang 10 uli. Pero sa 11, nako, pagsasaran ka, susumbatan ka pa. Pero ang Diyos kailanman hindi nanunumbat kahit magpatumbat-tumbat tayo sa ating kasalanan. Pag nagbalik loob tayo at humingi ng tawad, tapos na ang nakaraan, hindi na niya aalalahanin. Panibagong panimula sa harapan ng Diyos.
Kanino ka pa magtitiwala? Sa Diyos na hindi nanunumbat. Sa Diyos na pag nagbalik loob ka, hindi tatanungin sa iyo, hindi muna kita tatanggapin hanggat hindi ka lumalakad ng 1 oras na paluhod sa 10 kilometro. Hindi po ganun ang Diyos. Ang alibughang anak ay isang magandang pagpapaliwanag tungkol sa kabutihan ng Diyos. God is trustworthy and faithful. Kaya po ako'y buhay pa ngayon dahil sa katapatan po ng Diyos. Pansinin po natin, ang pagkilala po sa iniibig na anak ay hindi po sa panlabas na anyo, kundi sa pamamagitan ng pintig ng puso. Nung bumalik ang alibughang anak na nilustay ang manang kinuha niya kahit buhay pa ang kanyang tatay, hindi po sumama ang loob ng tatay. Gusto mo yan, anak? Sige, ito na ang mana mo. Pero selos yung isa. Bakit ibinigay agad? Buhay pa yung kanyang tatay. Lapastangan itong anak na ito. Ang tao po kasi ay laging may paghusga at paghatulan. Sabi ng Panginoon, hindi ako ang tagahatol ninyo sa panahon ngayon. Salita ko ang inyong hukom. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Narinig niyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan, at ang aming dala ay laging mabuting balita. Ang atin pong mga schedules ng revival para sa buwan ng February ay magsisimula sa February 5, February 12, February 19, February 26. Halina't maranasan po ninyo ang himala, biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Magdala ng mga may sakit, may problema, at nagugulumihanan at walang kapayapaan, hindi makatulog, anuman ang inyong karamdaman, ang Diyos ay magpapagaling. Sa ganap na alas 6:30 ng gabi, dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari po kayong tumawag sa 723-8752, 726-8016. Kaya nga po, nung bumalik yung alibughang anak, ang bahay nila ay nasa burol. Basahin po ninyo yun sa Luke 15. At ang anak niya ay hindi na kasing gwapo nung bago umalis dahil amoy baboy na yon, butot bala, dahil dumaan siya sa panahon ng tagutom. Kaya ang kanyang pagkain ay yung kaning baboy. Baka nakikipag-agawan pa siya doon sa mga baboy. Kaya ang mukha niya ay hindi na makikilala. Pero napakalayo pa ang sabi ng ama sa kanyang mga alipin, ayan na ang aking anak, salubungin! Lagyan ng sandalya, suotan ng panibagong damit, lagyan ng sinsing ko. Ring, shoes, and then robe. Bakit po? Kung maunawa mo sa Israel, sila ay may kaugalian na ang lapastangang anak ay dadalhin sa plaza upang batuhin hanggang mamatay. Hindi man ang magulang ang magdala. Ang council doon sa bayan nila ay aagawin yung suwail na anak at
papatayin sa pamamagitan ng pagbato. Kaya pinasalubong agad ng Ama, damitan mo para mawala ang kanyang pagkasuwail. Amen? Lagyan mo ng sapatos para mawala ang kanyang pagkaalipin. At lagyan mo ng sinsingko para malaman ng taong bayan ang lahat ng pag-aari ko ay kanya. Wow! Ganyan po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo dun sa krus sa Kalbaryo. Ang pagyaman po natin na hindi po sa sariling sikap. Ang liwanag ng Biblia at pinayaman ng Diyos si Abraham, pinayaman ng Diyos si Isaac, pinayaman ng Diyos si Jacob, pinayaman ng Diyos si Solomon. At pag ikay magtitiwala at tama ang iyong relasyon sa Diyos at siya'y pangunahin, payayamanin ka rin ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po ating unawain. Kilalanin mo ang Diyos at magsanay kang magtiwala sa Kanya. Kahit po ballpen ay manalangin ka bago ka bumili. Sapagkat yun po ay nagpapaunlad ng relasyon. Kahit may pera ka, magtanong ka sa Diyos kung bibili ka ng damit. Magtanong ka sa Diyos kung bibili ka ng sapatos. Sa pagkataanin mo ang 10 sapatos na isa lang may susuot, maliban na lang na yan ay regalo. Pero yung magsayang ka ng pera, ang Diyos po ay hindi mahihikayat sa iyo. Sapagkat hindi nahihikayat ang Diyos sa waldas. Hello. Purihin ang Panginoon. Sabihin mo, tama-tama sa akin ang mensahe. Dahil ang Diyos, laging tandaan mo, ang mensahe ay para sa iyo, hindi para sa kamag-anak mo. Ikaw ay dinidil ng Diyos sa bawat sandali na makarinig ka ng mensahe. Kaya sabihin mo, akin ito, at ito ay pagyayamanin ko. O, purihin ang Panginoon. Sa Jeremiah 39 verse 17, 39 verse 17, But I will deliver thee in that day, saith the Lord, and thou shalt not be given unto the hand of the men of whom thou art afraid. So ito po'y pangako ng Diyos. Kaya kailangan develop natin ang tiwala natin sa Diyos dahil ang Diyos ang magpuprotekta sa atin, ang Diyos ang magtatanggol sa atin, at tayo hindi niya hahayaan. Kapag ikay nagtitiwala sa Diyos, hindi niya hahayaan na ang masamang espiritu ay makalapit sa iyo. Kaya nga ating kilalanin ang katotohanan, tayo ba'y talagang totohanang nagtitiwala sa Diyos? Tayo ba'y pasado sa Matthew 5:3? Kapag hindi ka pasado sa Matthew 5:3, hindi ka papasado sa mga susunod na attitude. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya kung inaasahan mo ay yung kaunting savings account mo at doon ka laging nakatingin at laging iyong tinitingnan yung saving passbook mo, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Hindi po masama ang may savings, pero wag mong iaasa doon ang iyong buhay. Huwag mong iaasa doon ang emergency ng iyong buhay sapagkat sa mga anak ng Diyos walang emergency. Sapagkat ikaw at ako ay mandirigma, kaya bawat pagsubok ay digmaan. Amen? Bawat krisis ay digmaan, hindi emergency yun. Dahil ikaw higit pa sa mananagumpay. O, purihin ng Panginoon. Kaya kailangang iayos natin ang mga salita para hindi tayo masalanta. Mas mataas ang salita ng Diyos kaysa salita ng tao. Kaya kailangan ikaw ay metikuloso at ikay mapili. Katulad ng atay, kailangan finifilter mo ang lahat ng iyong naririnig sapagkat ang atay ay nilagay ng Diyos para i-filter ang lahat ng iyong kinain na na-digest para ihiwalay ang mga bagay na nakasisira ng kalusugan. Yan, nais kong inyong maunawa ang mabuti. Ang Diyos ay tapat sa iyo at sa akin. At kahit hindi tayo tapat, ang Diyos ay tapat pa rin. Kahit hindi tayo maalab, ang Diyos ay maalab pa rin sa iyo at sa akin. Pero, huwag mo namang sayangin yung pagkamatiisin niya. Meron pong
pagkakataon na mapupuno rin ang pagtitiis ng Diyos. Kaya doon sa panahon ni Noah, hindi na matiis ng Diyos ang sobrang kasamaan, ang sobrang kasalanan. Meron pong sukdulan ang pagtitiis ng Diyos. Kaya kailangan magsanay tayo, let us develop trusting in the Lord. Dahil pag nagsimula kang sa Diyos ka lamang umaasa, ikaw po ay gaganda ang kalooban. Kaya, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are those that mourn. So, ano ang iiyakan mo? Yung kabiguan mo? Ano ang ikahahapis mo? Yung iyong pagkawala ng puhunan? Hindi po yun. Kaya nawala ang puhunan para dalhin ka sa pagtitiwala ay sa Diyos. Kaya nagkasakit para ikaw ay imulat na Diyos ang iyong kalusugan, na Diyos ang iyong kagalingan. Amen po ba? Kaya nga ang iyong pagluha ay natuto ka na magtiwala sa Diyos at yung mga kamag-anak mo hindi pa marunong magtiwala sa Diyos. Kaya yung iyong kapanglawaan ay para sila ay makakilala rin sa Diyos at lumakad sa tamang pag-uugali. Hindi mo lantarang sasabihin sa kanila, ano ba naman bayaw, hanggang ngayon ikaw ay masama ang ugali, pa-impyerno ka. Huwag po. Ipakita mo ang tamang buhay at siya ay makukonbikta doon sa mali niyang buhay. Do not speak how good you are. Show your goodness instead of speaking your goodness. Ang sabi po ng Biblia, hayaan mong ibang labi ang magparangal sa iyo, hindi ang iyong bibig. Kawikaan 27:2. Kaya kailangan alam mo ang salita ng Diyos para hindi ka mapahamak. Tingnan natin, Kawikaan 27:2. Let another man praise thee, and not thine own mouth. A stranger, and not thine own lips. Nakukuha nyo, mga kapatid, ako'y mapagpakumbaba. Mga kapatid, napakabait ko, ang dami kong tinulungan. Ang sabi ng Biblia, kung hindi ang ugat at dahilan ng iyong pagtulong ay pag-ibig, baliwala yung kabutihang ating ginawa. Verse 5. Ano po ang sabi? Kaya mapalad kayo pag ang pastor ninyo ikaw ay lantarang sinasabing huwag kang pasaway at baka ikay mamatay. Yung pastor na yung mahalin mo dahil iniibig ka niya. Open rebuke is better than secret love. Amen? Kaya ang gusto ko'y pastor na ako itinutuwid lagi, hindi pastor na laging sinasabi, okay lang, sige, mamatay ka na at ma-impyerno ka na sana. Hindi, ganun ang pastor. Ang pastor ay nagsasabi na ikaw ay nasa madulas na landas. Magbago ka. Sa 28:9 ng Proverbs, I love this. Wala ito sa outline ko. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Kapag wala ka ng hilig na pakinggan ang salita ng Diyos, karumal-dumal ang iyong panalangin. Sapagkat ang panalangin laging nakaugnay ay sa salita ng Diyos. Sa verse 13, ano ang sabi ron? He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Meron ka bang tinatagong kasalanan? Lantad yan sa Diyos. Sandaling katahimikan. Siyang tinatakpan ang kanyang mga kasalanan ay hindi uunlad. Subalit kung sino ang inaamin, yun pong confess is to admit. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Ngunit siyang inaamin niya ang kanyang kasalanan at ito'y kanyang tinatalikdan, siya ang tatanggap ng awa. Purihin ang Panginoon. Kaya nga po ating unawain, develop your trust every day. At ano ang mangyayari pag na-develop ang trust at ano ang mga gamit para tayo'y matutong nagtitiwala sa Diyos sapagkat pag ikaw ay lubusang ang tiwala lamang ay ang Diyos, blessed are the meek, yung pangatlong attitude. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Pag ang tiwala mo sa Diyos, ang iyong laging hangarin ay ang Diyos. Wala nang iba kundi ang Diyos.
Do not mispronounce the word Diyos sa Tagalog. Baka maging Diyos. Yung iba ang gusto lagi ay Diyos, hindi ang Diyos. Kailangan Diyos lamang ang ating kailangan. Blessed are those who seek, who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. This is the true blessedness. Yung right attitude, yun po yung tunay na tayo pinagpala. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are you when you are persecuted because of righteousness' sake. Blessed are you when you are reviled and accused falsely for my name's sake. Great is your reward in heaven. May gantimpala po ang may ganitong ugali. Sabihin mo sa iyong katabi, kung nasa iyong ugaling yan, mayaman ka. Napakayaman mo. Kaya laging sabi ko sa inyo, sabihin mo, napakayaman ko. Ito po'y nagsisimula sa attitude. Purihin ng Panginoon. So, develop trust sa Habakkuk 3:17. Kailangan pong ikaw ay masaya kahit na ano ang mangyari. Sabi ni Habakkuk, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Ibig sabihin, mamatay man ang lahat ng hayop, magtaggutuman ang sabi sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. So ano po ang panlaban sa taggutom? Kagalakan sa Panginoon. Kaya practice na lagi kang nagagalak sa Panginoon because the joy of the Lord is our strength. Wag nang hintayin mo pang pinipilit ka, dumalo ka naman sa linggo, please. Wag na, ikaw na ang mauna sa iyong pastor. Amen? Pag ikaw ay hinihikayat pat halos buhatin ka na, wala kang pag-asa sa iyong spiritual na buhay. Ang mga maalab sa Diyos na laging nagagalak sa Diyos ay matatagpuan mong laging nauuna at walang pangangatwiran. Hindi ka pwedeng mangatwiran sa araw ng paghukom. Napakahirap at nakalulungkot na sasabihin ng Diyos, umalis ka sa harapan ko. Kailan may hindi kita nakilala. Panginoon, lagi po ako sa revival ni Brother Greg. Hindi, wala itong maidudulot na katiyakan. Kailangan kilala mong personal ang Panginoon. Panginoon, lagi po akong umaawit. Nawawalan nga akong boses sa sobrang pag-awit ko. Paano? Out of tune ka nung umaawit ka. Mawawalan ka nga ng boses. Hindi ka marunong humugot ng boses sa tagiliran o sa likuran. Puro sa lalamunan. Kaya mawawalan ka ng tinig. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Magtaggutom man, mawala man ang mga baka, matuyo man ang mga lupain, ako ay magagalak sa Panginoon at ako'y buong kagalakan na sa Diyos ng aking kaligtasan ako magpupuri at ako ay magditiwang. Glory! At pag ganyan na, mayamang-mayaman ka na nga sapagkat hindi ka na pwedeng ibulit at ibuwal ng mga pagsubok sapagkat ikaw ay nasa ibabaw na ng iyong bundok at ikaw ay magtatamasa na ng liwanag at mawawala na ang dilim. Ikaw ay magtatamasa na ng kaginhawaan sapagkat hindi ka na pwedeng panghinain ng mga pagsubok. At ang sabi ng Hebrews 10:35, ang dinidevelop po sa trust ay confidence. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. I love this. Recompense, reward. Yun pong word na compense ay compensation. At yun pong word na ward. So, compense and ward. Kung papansinin po natin, yung ward po ay isang taong may ginawang dakilang gawain. So, a reward is a person who do something great. Glory. So, ating pansinin, great recompense of reward.
because you have done greatly, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng patong-patong na pagpapala sapagkat bawat pinagtiisan mo, dobleng pagpapala ang iaabot sa iyo ng Diyos. Bawat iyong pinagtiyagaan, dobleng pagpapala ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Sapagkat ikay nagpatuloy na tapat sa Kanya. At ang verse 36, for you have need of patience. If you have confidence in God, you will be patient. For you have need of patience that after you have done the will of God, you might receive the promise. Pansinin po natin, this is not a direct positive verse. You might receive the promise. If you don't receive the promise, continue on believing because it will be done later than you expected. At magtatapos po tayo. Intercede. Be an intercessor. Amen? Intercede for all your loved ones. Intercede for the leaders of the land. Intercede for the ministers of the gospel. Intercede for those who attend churches. Intercede. Lahat po yan. Makatoliko yan, mabaptis yan, ma-iglesia ni Kristo yan. Pag ang Diyos ay trumabaho sa puso ng mga lalaki at babaeng yon, sila po ay babaguhin ng Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya nga, ang pinakamahalaga, work out your own salvation. Hindi mo po ililigtas ang iyong sarili, kundi yung kaligtasan dito, iyong ipakikita sa labas. Kaya work out what is in. Amen. So, ilabas mo ang iyong pusong naligtas at makita ito ng iyong magulang na hindi ka napasaway na anak. Kaya nga po, ang intercession po ay napakahalaga. Naghahanap ang Diyos ng mga mananalangin para mapigilan yung kanyang puot. Kaya bukas po, ihanda ninyo ang inyong sarili dahil gigimbalin po tayo ng mga salita tungkol po sa intercession. Ikaw ang unang makakaramdam ng malaking gagawing dakilang bagay ng Diyos sa Pilipinas. Nasa atin po ang desisyon kung hahayaan natin yung mga salot ay dumating. Huwag po. Kailangang pagpasyahan natin, walang isamang isla na mawawala. Diyos ko, hindi po ako papayag. Amen? That is an intercessor. Diyos ko, hindi po ako papayag! Diyos ko, hindi po ako papayag! At makikita mo na ikaw, tayo, bawat isa, sama-sama, pakikinggan ng Diyos ang ating panaghoy at daing. At sa halip, nakapahamak at kasiraan, kayamanan at pagpapala ang palilitawin ng Diyos. Dalawa po ito Pag hindi magsisisi ang Pilipinas, destruction. Pero pag nagsisi, blessing. Kaya, maging sa panahon ng Deuteronomy, ang sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa aking bayan, choose you this day, curse or blessing. Pag tayo po'y tinanong ngayon, anong gusto mo, sumpa o pagpapala? Pagpapala. Kaya bow down your head at sabihin mo, Diyos ko, napagpasyahan ko na po. Ang ibig ko'y pagpapala at ako po ay lakipan mo ng iyong kapangyarihan upang hindi ako tumigil sa pagdaing at pagluhog at pagdalangin sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Kasihan mo po ako, aking Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nasa iyo ang anointing for intercession. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street,
Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa paungunan ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa paungunan ni Pastor Rodel Pantaleon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pahunan ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa paunguna ni Sister Jennifer Gonzales. Sa Nueva Ecija, sa paunguna ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa paunguna ni Pastor Ruperto Rillo, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pauna ni Pastor Artem Landong, sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating ideklara na si Jesus ay Diyos at siya'y naghahari sa lahat ng may pananalig. Natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Ang atin pong mga schedules ng revival para sa buwan ng February ay magsisimula sa February 5, February 12, February 19, February 26. Halina at maranasan po ninyo ang himala, biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Magdala ng mga may sakit, may problema, at nagugulumihanan at walang kapayapaan, hindi makatulog, anuman ang inyong karamdaman, ang Diyos ay magpapagaling. Sa ganap na 6:30 ng gabi, dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari po kayong tumawag sa 723-8752, 726-8016. Magalak, magpuri at luwalhati ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration at maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa o po 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po'y aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat Biyernes na kung saan tayo po'y nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na't magmadali
tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016.